Alright, hi guys. Good evening. And good evening po sa inyo lahat ng mga nandito today. Before we start, lahat muna kayo nandito. Kahit yung mga kakadating nating mga kasama, mag-attendance muna. Ayan, sinend ko na sa chat box natin yung link for the attendance. Sige, mag-attendance muna kayo. And para dun sa mga kakadating nating mga kasama, wait lang, send ko na lang din dito sa group chat natin sa Teams, yung link for the attendance naman po. Sige, mag-attendance. Ayan. So, mag-attendance na muna kayo. And once na okay na, pag nakapag-attendance na kayo, type done sa chat box natin. Done attendance. Para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos ng mag-attendance. Okay na? Nakapag-attendance na ba? So, good? Ayan. So, good job para dun sa mga kasama nating mga nakapag-attendance. So, by the way, sinend ko rin naman din sa group chat natin sa Teams yung link for the attendance po. Now, para dun sa mga kasama pala natin, yung mga hindi pa nag-attendance, mag-attendance na din kayo dito sa chat box din naman po natin, okay? Ayan, para ma-check ko kung sino yung mga nandito po today. And by the way, yung mga nag-send ng mga homework nila, good job. Pero yung iba, kulang yung sinend nyo guys na screenshot. May mga ibang nag-send pero wala yung mga statement nila. Okay? Ayan, yung statement, di ba sabi ko nga, kailangan meron din yung transaction. Pagdating dun sa statement naman din po natin. Okay, now? Sige, so for now, let's start na muna. So, by the way, welcome guys. Ito yung day 12 ng week 3 ng inyo pong online na bookkeeping training using QuickBooks naman po. Now, dito sa training natin for today, I just want to remind everyone na meron tayong recording. So, kung kahapon hindi kayo nakapag-participate, kung hindi kayo nakapag-participate po, meron naman tayong link ng recording. Sinend ko pa dito yung link na recording natin. Yes, ito. Ipin ko pala to dito. Ayan. So, pin ko na lang dito sa ano natin. And send ko dito sa chat box natin yung link na recording nyo, guys. So, dito sa recording, pwede nyo makita yung recording natin dito from Monday to Friday po. Miss Marites, ang tawag na dito? Miss Marites, hindi mo kailangan i-save yung pagdating sa screenshot po natin. Kapag nakapag-screenshot po kayo, para may isend nyo siya na lang, pwede yung gawin yon. Punta na lang kayo dito sa chat box, tapos pindutin nyo po yung Control V. Ayan, para mai-paste po yung na-screenshot nyo. Tapos pwede nyo isend dito, tsaka nyo i-save. Pindutin nyo po yung picture na na-isend po ninyo, tapos tsaka ninyo siya i-save manually. Kasi kapag sa screenshot, hindi po sinisave talaga yon. Di natin siya may save po. Yes. So, try nyo po yun. Screenshot nyo. Pag na-screenshot na po natin, Control V lang, ayan. May send po ninyo. Ayan, tapos isend nyo yung picture po na maglo-loading doon. Okay? Now, para naman po dito guys, ayan, para sa training naman natin today, gagamitin naman natin ng QuickBooks for inventory management. Pero, dating gawin. Before po tayo mag-practice gamit yung QuickBooks para sa atin pong activity for today, quick discussion muna tayo. Okay? Ayan. So, kaya naman, since nakapag-attendance na kayo guys, let's start na dito sa atin pong topic and discussion for today po. So, let's talk about inventory management. Sige, sa lahat ng mga nandito, kahit yung mga kakadating lang, guys, tanungin ko muna kayo, for inventory management, ano sa tingin nyo yung ginagawa or gagawin po ninyo kapag kayo po magmamanage po ng inventory? Sige, chatbox nga. Ano sa tingin nyo yung gagawin po ninyo kapag kayo po magmamanage ng inventory? Sige, share your answer dito sa chatbox po muna natin.
And kahit yung mga kakadating nating mga kasama, sige, chatbox guys. Dito po, yung question ko, kapag kayo, ano sa tingin nyo, ang gagawin po ninyo kapag kayo magmamanage po ng inventory? Sige, chatbox. Okay, sige. So, thank you so much sa mga nag-share ng kanilang mga answer po. So, ano sa tingin niyo naman guys, yung gagawin natin kapag kayo po magmamanage po ng inventory, magre-record, yung list po ng SKUs po natin ng product. Oh, good evening. Welcome dun sa mga kakadating. Hmm, Miss Marie, pwede din naman para ano po, matandaan niyo pa rin po yung mga ginawa nating activity yesterday po. Ayan. Pero for now, dito muna tayo sa ano, kahit mamaya nyo na lang pong gawin yung kung hindi nyo nagawa yung homework kahapon. Okay, tracking. Pag-track ng stock natin in real time naman po, forecast, demand accurately to avoid yung stock out natin. Use automation po to streamline ordering din naman po. Inventory lists, yung quantity, purchasing cost, physical count, and yung record of inventory din naman po. Very good. So, sa mga kasama po nating mga nandito for inventory management, guys, 'di ba? Yes. Dito naman, kasama nga sa gagawin natin dito is yung pag-manage pagdating sa stock ng product po natin, 'di ba? Pag-control din po pagdating sa mga stock po natin, guys, at marami pa pong iba. So, yan po yung mga pag-uusapan din po natin. Pero thank you so much sa mga nag-share ng kanilang mga answer po. Pero sige, isa-isain po natin yung atin pong ayan, isa-isay natin or pag-usapan pa po natin ang inventory management. So, for inventory management, ito kasi yung process of overseeing and controlling yung company's inventory, including yung raw materials, work in progress item, and finished product din naman po. So, sa pag-manage ng inventory, nakakatulong kasi yan para ma-ensure na meron tayong right amount of stock na available at the right time para ma-reduce yung cost while meeting yung customer demand din naman po. Okay? Ngayon, ang kagandahan kasi niyan guys, pwede nyo pong magamit yung QuickBooks nyo for inventory management. But, di ba nung nag-create kayo ng account for QuickBooks, di ba may apat na plan doon? Tama? So, guys, kung hindi po plus or hindi advance, yung ginamit nyo sa pag-create nyo ng account for QuickBooks, hindi nyo pwedeng magamit yung QuickBooks nyo for inventory management. O, para mas malinaw, kung sino lang yung gumamit ng plus and advance. Nung nag-create sila ng account for QuickBooks, sila lang yung makakagamit ng QuickBooks for inventory management. Naintindihan? So, nakakatulong kasi yung QuickBooks natin, guys, para ma-track po yung quantity and cost of goods sold, cost of goods po natin, ma-monitor yung stock level, and ma-maintain yung mga accurate record for purchasing and sales din naman po. So, with proper setup and workflow sa tulong ng QuickBooks, guys, mas mapapadali na yung mga kailangan nyo gawin. It also ensure yung mga accurate financial reporting natin and inventory valuation din naman po. Okay?
Now, bukod pa dyan, since pinag-uusapan din naman natin ang inventory management, i-share ko sa inyo yung mga key component po niyan. Okay, so una, kasama sa key component ng inventory management is for inventory tracking. So, nakakatulong kasi yan para ma-monitor natin yung stock levels, 'di ba? So, pwede nyo kasing ma-monitor yung stock levels ka natin gamit yung barcodes, RFID, or inventory management software din naman po. And bukod pa dyan, kasama pa sa key component po ng inventory management is for order management naman po. So, ito yung replenishing inventory based on sa sales forecast or order point din naman po natin. Now, ang kagandahan yan guys, pwede niyong magamit ang QuickBooks sa pag-manage ng inventory and pwede kayong maglagay din po ng reorder point. Okay, na kung saan, nakakatulong kasi yan guys para ma-monitor nyo yung level ng product natin para malaman nyo guys kung kailangan na ba nating mag-restock or hindi pa. Okay? Now, aside from that, kasama pa sa key component po ng inventory management is for stock tracking din naman po. So, for stock tracking, ito yung pag-maintain po ng balance between overstocking and understocking. So, syempre, importante to guys kapag magmamanage kayo ng inventory. So, dito kasi, may mga negative kasing pwedeng maging epekto kapag nag-overstock kayo and nag-understock po tayo. Tama? So ngayon, sige, chat box. Tanungin ko kayo personally guys. Sa tingin nyo, ano yung negative na pwedeng maging epekto kapag nag-overstock tayo ng product po natin? Sabihin natin na yung product natin guys is perishable. Like meron pong expiration date. So ano sa tingin nyo yung negative na pwedeng maging epekto kapag nag-overstock po tayo? Sige, chatbox. Share your answer dito sa chatbox natin. Ano sa tingin nyo yung negative na pwedeng maging epekto kapag nag-overstock naman tayo? Sabihin nga natin na yung product natin guys ay meron pong expiration date. Ano sa tingin nyo yung negative na pwedeng maging epekto niya? Okay, so ano sa tingin nyo yung negative na pwedeng maging epekto kapag nag-overstock naman tayo? So, sabi ng mga kasama natin dito is revenue loss. Yes, ano pa? Baka hindi po mabenta. That's true. Ano pa? Spoilage. Waste po waste of product din naman po. That's true, 'di ba? Kasi bakit naman kapag hindi nabenta yung product natin, syempre, hindi po, syempre guys, malaki po loss yan guys, 'di ba? Masisira yung mga product po natin. Waste of money. Yep.
Company loss kasi nga hindi babalik din yung capital po natin, di ba? Overspending po maabutan ng expiration date, lalo na kung hindi siya fast moving naman po. That's true. Ayan, di ba? So, tama po tayo dyan. Ano pa? Losses due to spoilage naman po. Losses of sale. Financial write-offs. Okay, company loss din naman po. Loss of income. Pwede nabili ng mahal pero kailangan ibenta ng mura po. Losing your capital money din naman po. That's true. Pwede din yun guys kasi 'di ba may mga ganyan din na mga business or company na kapag malapit nang mag-expired yung product, especially sa mga supermarket, ganyan. Na kung saan pag malapit nang ma-expire yung product is isi-sales nila. So mas ibibenta yung product sa mas murang halaga naman po. That's true. Lugi. Bababa po yung income, 'di ba? Nakatenga po yung kita. Possible ibenta ng mura, lalo na may expiration po. Okay, there we go. That's true. So, yun yung negative na pwedeng maging epekto naman guys kapag nag-overstock tayo ng product na may expiration date. Kasi kapag hindi po fast moving yung product natin, ang pwedeng mangyari dyan guys, matenga lang yung product natin, hindi din po ma-dispose sa tamang oras. And of course, hindi babalik yung kita. Tapos hindi pa tayo guys kikita dun sa kumbaga hindi babalik yung capital, hindi pa tayo kikita dun sa product po natin. Okay? Yan po yung mga negative din na pwedeng maging epekto kapag nag-overstock tayo. Kaya hindi din pwede yung sobra-sobrang stock. Mas lalo na kung yung product natin is meron din pong expiration date. 'Di ba? Alright. Now, bukod pa dyan, hindi lang yan. Kasi, bukod sa overstocking, meron din po yung tinatawag nating understocking. So, meron din pong mga negative na pwedeng maging epekto kapag nag-understock or mag-understock tayo ng mga product naman po. Now, tanungin ko kayo, guys. Magbigay nga kayo ng mga example kung ano po ang mga negative na pwedeng maging epekto kapag nag-understock naman tayo. So sabihin natin yung product natin is ayan, palagi pong ubos. Kumbaga, palagi tayong walang stock, kumbaga, nung product din naman po natin. Sige, chatbox. Ano sa tingin nyo ang pwedeng maging negative? Ano po ang mga negative na pwedeng epekto kapag palagi tayong walang stock naman ng mga product naman po natin? Chatbox. Okay, so dito guys, ano naman yung negative na pwedeng maging epekto kapag nag-understock naman tayo? Sabihin nga natin, palagi tayong walang stock ng product naman. So, walang benta, syempre, automatic. Loss of sales, loss of customers naman po, walang kita nga. Customer frustration, yes, hindi na babalik si customer, that's true, di ba? Ano pa? Stop yung operation din natin, that's true. Mhm.
yung operation natin will be affected. Sayang yung kita. Maring makahanap ng goods sa sa iba. So, loss of customer din naman po. 'Di ba? Yes. Additional operation cost because you need to record the order the product, the effect prices may losing the company reliability, may loss of income din naman, lugi sa negosyo. Domino effect po to bankruptcy naman po. Very good. Lahat naman ng mga shinare niyo diyan guys, tama. Puwede pong maging, negative po 'yan na epekto, okay? So, dito kasi, ang puwedeng maging negative na epekto naman 'yan guys, ayan. So, siyempre kapag wala tayong stock ng product po natin, una, wala tayong benta. Bakit nga? Kasi wala nga tayong product. Anong ibebenta natin, eh, wala nga tayong product, 'di ba? Now, bukod pa diyan, tama kayo, pagdating sa customer, puwede pa tayong mawalan ng loyal na customer. Bakit naman? Kasi naging customer din kayo once. Sigurado aware ako diyan guys na kung saan, 'di ba siyempre kung wala po nung product na kung wala yung kung saan kayo for example, kung wala yung store nung product na hinahanap po ninyo, 'di ba? Lilipat tayo sa ibang mga store kung saan puwede natin or mahanap yung product na hinahanap po natin. So, yes, puwede tayong mawalan ng loyal na customer po. And of course, it will also affect yung atin pong o yung credibility, okay, ng company ng client po natin. Bakit naman? Kasi of course, for example, kung palagi tayong walang stock ng product po natin, puwede tayong maka-receive ng bad review galing sa mga customer po natin. So, puwedeng maapektuhan 'yan guys, yung credibility naman po, 'di ba, ng company or ng business din naman po. Okay. So, yun naman po yung negative na pwedeng maging epekto kapag nag-understock din naman tayo. So, kaya naman, yan din po yung dahilan. Kaya hindi din pwede yung kulang-kulang yung stock ng mga product po ninyo. Now, bukod pa dyan, thank you so much sa mga nag-share ng mga answer nila. Good job. Now, bukod pa dyan, kasama pa sa key component po ng inventory management is for demand forecasting. Ito yung predicting future sales to manage yung inventory level effectively naman po. Now, I'm gonna give you a scenario, guys. Okay? I'm gonna give you a scenario. So, for example, let's just say na na ilang beses na itong nangyari. So, yung minimum level na nire-restock natin dun sa product natin, madali na talaga siyang maubos. So, repeated na to guys ha, ilang beses na pong nangyari na ganon. So, ano sa tingin nyo yung dapat nating gawin sa ganung scenario po? Sige, chat box guys. For example, kapag yung product po natin, madali na siyang maubos. Okay? For example, yung minimum level na nire-restock natin dun sa product natin, madali na talaga siyang maubos. Ano sa tingin nyo yung dapat po nating gawin? Sige, chat box. Sige, chat box guys. Ano sa tingin nyo yung dapat yung gawin kapag yung minimum level na ni-restock natin dun sa product natin is mabilis na talaga siyang maubos? Ano sa tingin nyo yung dapat nating gawin sa ganong scenario? Oh, by the way, good evening pala dun sa mga kakadating. Welcome dito sa atin pong training. Mag-attendance kayo ha, yung mga kakadating lang din. Dito sa atin pong
Okay, so check ko nga yung mga nag-share na nung kanilang mga answer. Ano sa tingin niyo yung dapat nating gawin? Order in advance, yes. Mag-add na ng number of stock po sa product na yon. Advance ordering or set item po. Reorder before it's sold. I-compute po yung reordering point natin and the quantity to order din naman po. Dapat marami na pong stock ng item din naman po. Yes, ano pa? Additional capital for the product then. Mhm. We need to purchase more as the demand is high din naman po. Okay, sales production should be applied din naman, yes. So, kapag ganun din naman, mag-increase na ng volume para sa stock, pero kailangan may forecasting pa rin po hanggang kung kailan yung demand. That's true. So, syempre, yes. Tama naman kayo dyan. Pero kapag ganun, for example, guys, kapag talagang mabenta yung product natin, is talagang yung minimum level na near stock natin is talagang mabilis na talaga siyang maubos. Yun yung time na, yes, kailangan na din nating dagdagan yung level ng nire-restock din naman din po natin. Okay? Ayan. Now, bukod pa po dyan, ayan, thank you so much sa mga nag-share po nung kanilang mga answer. Pero syempre, kailangan nga, kailangan din guys, na i-check nyo muna yung pagdating sa mga product natin and you also need to consider kasi you have to consider din yung pagdating sa storage. Kaya syempre yan yung mga kailangan din muna nating i-check, i-monitor din before tayo mag-increase. Like for example, kapag maramihan din yung idadagdag talaga dun sa mga stock sa product din natin, di ba? Oh, good evening. Welcome dun sa mga kakadating. Wait lang. Ayan. So, of course, kasama din yan sa key component na inventory management for warehouse management po. Kasi kayo din yung mag-organize, mag-optimize po ng storage and retrieval processes din naman po. And panghuli is for supply chain management po. So, mas maganda kung makikipag-collaborate din kayo with the supplier, guys, para ma-ensure yung mga timely deliveries po natin. So, yan po yung mga key component po ng inventory management din naman. Now, bukod pa dyan, since na-share ko na sa inyo yung mga key component po ng inventory management, ngayon naman, i-share ko sa inyo yung importance ng QBO naman po in inventory management. Okay? O, pero bago natin pag-usapan yan, tanungin ko muna kayo guys. Ano ang importance ng pag-manage ng inventory pagdating sa mga business or mga company po? Sige, chatbox nga. Ano ang importance ng pag-manage po natin ng inventory pagdating sa mga business or mga company po? Sige, chatbox. O yung humihingi ng link para dito sa group chat natin sa Teams ito. Send ko sa chatbox po natin. Sige. Share your answer dito naman sa chatbox natin, guys. Sige. O guys, yung mga kakadating din nating mga kasama, pagtapos na ninyo or pagtapos na kayo mag-attendance din, chatbox din ha. Share your answer. Ano sa tingin niyo yung importance ng pag-manage ng inventory pagdating sa mga business or mga company din naman po? Chatbox.
Okay, let's see. Check natin guys. Ano sa tingin nyo ang importance ng pag-manage ng inventory pagdating sa mga business or mga company din naman po? Ayan. So, dito meron dito, sabi ng mga kasama natin, mabilis pong ma-identify yung remaining product and sales. Yes, ano pa? Optimize profitability po of the business naman po. That's true. To prevent yung mga costly stockouts and overstocking din naman po. Yes. You can monitor po yung profit and loss of the business. That's true. To know po ano yung mga available and ano yung mga hindi available naman po. It helps to have the right product available while controlling yung cost and maximizing yung profit naman natin to prevent overstock and avoid overstocking din naman po. Para you can control of all the in and out po ng product din naman natin. Para masiguro kung may kita ba sa isang product. Like kung madami, need din to secure yung puhunan, kung na-meet na yung ROI din naman natin. Mhm. Yes, that's true. Visibility of stock and to forecast stock properly din naman po. That's true. Ayan. So, sa lahat ng mga kasama po natin, sa lahat ng mga kasama din naman po natin, guys. Ayan. So, tama naman po yung mga shinare po ninyo, di ba? Ayan. So, yun yung importance din naman ng inventory management. So, syempre, pagdating sa mga business, nakakatulong kasi yan para nga ma-monitor natin yung mga product. Kung may mga product pa po ba tayo, meron pa ba tayong enough na stock ng product po natin. Nakakatulong din yan, guys. Para ma-monitor nga natin yung cash flow, gaya ng sinasabi ng mga kasama natin, di ba? So, pwede nyo kasing ma-monitor yung cash flow in and out pagdating sa business ng mga mga client din naman natin kasi importante po yan. Okay, so thank you so much sa mga nag-share naman ng mga sagot nila. So tama yung mga shinare nyo. Pero ngayon, pag-usapan natin yung importance ng QuickBooks. Okay, kapag magmamanage kayo ng inventory po. So una na po dyan is for real-time stock tracking. Like una, for QuickBooks Online po. So for QuickBooks Online, automatic kasi nitong ina-update yung inventory level po natin basta nagkaroon ng purchase or sales naman po. Okay? So, ibig sabihin po niyan, ang kagandahan niyan, guys, ang QuickBooks natin, this ensure na lahat ng nasa record natin, guys, are always current naman po. Kasi automatic niyang ina-update yung inventory level basta may mga nabenta tayo, guys. Okay? Now, for real-time inventory tracking din naman po. Nakakatulong yan sa mga business para maiwasan natin yung stock out, ma-prevent yung overstock, and mas mapadali yung operation by ensuring timely reordering, preventing overstocking, and reducing delay in order fulfillment between sales, purchasing, and warehouse team. So, with the help of QuickBooks, guys, hindi nyo na kailangan pang or hindi na kayo mahihirapan ma-monitor kung kailangan na nating mag-restock, 'di ba? Yung manually nating ma-monitor kung kailangan na ba natin mag-restock or kailangan i-adjust, i-update kapag nagkaroon naman tayo ng mga sales naman po pagdating dito sa product din naman po natin kasi automatic po yung ina-update ng ating pong software. Now, hindi lang yan. Kasama po sa importance po ng QuickBooks Online is for automated accounting. So, dito kasi guys, basta nagkaroon tayo ng purchase or sold, ang QBO natin, automatic niya pong ina-adjust yung COGS and inventory valuation in the financial statement naman po. So, ano yung COGS naman po? Ang COGS, yan po yung tinatawag nating cost of goods sold, guys. Yan po kasi yung total cost kapag na-produce and nabenta po natin yung mga product or services po dito sa business ng client po natin. So, yan po yung key matrix po that reflects sa company operational efficiency and profitability naman po. So, yan yung often second line item on an income statement din naman po. Ayan. So, yan guys, yung pagdating naman sa importance ng QuickBooks naman dito for inventory management naman po. Now, bukod pa dyan, kasama pa sa importance nito, it improve decision making din naman po. So, ang kagandahan kasi niyan guys, ang QBO kasi natin, nagpro-provide na din to ng detailed inventory report gaya ng inventory valuation summary and sales by product or service naman po. And hindi lang yan. Nakakatulong pa ito guys for cost control. Now, ang gaganda ng QBO, gumagamit to ng FIFO method
para i-calculate yung inventory cost po natin. So, ano yung FIFO method naman natin? Ang FIFO method, yan po yung tinatawag nating first in, first out naman po. Okay? So, first in, first out inventory method na ang ibig sabihin guys, yung first item na na-receive natin sa stock, yun po yung dapat na unang maibenta or magamit. So, essentially, assuming na yung all this inventory natin are always sold before yung newer inventory din naman po natin. Yan, tatandaan nyo, okay? So, pero dito guys, tanungin ko nga muna kayo. Sa paggamit po ng FIFO method natin guys, pag sinabi ng FIFO method, first in, first out. Ngayon, tanungin ko kayo, okay? Sa tingin nyo, sa pag-manage natin ng inventory, effective ba kapag ginamit natin yung FIFO method? Sabihin natin na yung product natin meron pong expiration date. So, magiging effective ba pag ginamit natin ng FIFO method? Yes or no? And bakit? O, may bakit pa yun sa dulo, guys. Yes or no? And bakit? Bakit yung sinabing yes? Bakit yung sinabing no? Okay, so dito guys, sa tingin niyo, magiging effective ba kapag ginamit natin ang FIFO method? First in, first out. Ayan. So, yes or no, and bakit? So, sabi ng mga kasama natin, yes. Kasi daw, to prevent spoilage po. Very good. Very effective po to maintain yung quality ng product natin your serve and to limit yung wastage naman po. That's true, di ba? So, nakakatulong kasi yan. Yes po, para malaman yung item specs. Maintain yung quality, batch identification, item expiration, at kung ano-ano pa. Yes, that's true. So, guys, effective talaga pag ginamit natin to sa pag-manage ng inventory kasi makakatulong din siya para maiwasan nga natin na masiraan ng product. Kasi para naman, hindi naman guys, it's gonna be a big loss pagdating sa business po ng atin pong mga client, di ba? Good job. Thank you guys sa mga nag-share na answer. And kasama pa sa importance nito is to it enhance customer satisfaction. So, dito guys, meron nga yung reorder point and inventory alerts help businesses to stay stock on high demand. So, sinabi ko na to sa inyo, sa QBO, pwede kayong maglagay dito ng reorder point. Okay? Para ma-alert kayo kung kailangan na ba natin mag-restock or hindi pa. And bukod pa dyan, for scalability naman po. So, dito kasi guys, yung QBO kasi natin, automatic po guys. Ayan. For QBO, automates many inventory management tasks for scalability. Reduce yung workload as the business grows din naman po. And bukod pa dyan, kasama sa importance nito is for regulatory and tax compliance, saves time and resources din naman po. So, ang kagandahan kasi niyan guys, di ba usually,
Kapag dito sa Pilipinas, guys, kapag magmamanage tayo ng inventory, di ba? For example, kapag nag-restock tayo, kapag nagkaroon tayo ng sales dun sa product natin, di ba manually nating ina-update yan, lahat, tama? Well, dito po, since meron na tayong software, kapag ginamit niyo yung software natin na QuickBooks, lahat ng mga gagawin nating transaction, automatic niya na pong isi-save yon dito po sa system ng software natin. So, ibig sabihin yan, kung gagawa man tayo, guys, ng mga report, okay, hindi nyo na po kailangan manually na i-input lahat ng mga ginawa nating transaction, kung ilan po yung level ng product natin, guys, ilan yung quantity niyan, kasi lahat po yan naka-record na po mismo. So, nakakatulong po yung QuickBooks natin para mas mapadali din yung pag-manage nyo ng inventory, masave yung time ninyo, and of course, masunod pa rin yung mga tax regulation natin. Okay? So, yan yung importance naman na paggamit ng inventory. Kaya naman, since napag-usapan na natin yung importance niyan ngayon po, syempre, ang gawin na natin, is-set up na natin yung QuickBooks nyo para magamit niyo na siya sa pag naman po, pag-manage ng inventory ninyo dito sa inyong software. Sige, now everyone, sign in your QuickBooks account. Ang isa-sign in yung QuickBooks is yung QuickBooks na ginamit nyo no first week ng training natin. Sige, sign in your QuickBooks account and pagtapos na kayong mag-sign in, then sign in sa chat box para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos nang mag-sign in, okay? Okay, let's see. Ayan. So, good para dun sa mga nakapag-sign in na. Pero guys, since, alam ba tayo, 30 tayo dito sa call. Since 21 pa lang yung nakikita ko, I'm gonna give you additional 1 more minute. Sige, sign in your QuickBooks account and pagtapos na kayo mag-sign in, then sign in sa chat box para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na, okay? Ay, wait lang. Para may gate ko kayo dito. Okay, okay na? Good. Ayan, sige. So now guys, since na ano ko na yan, sige. Now, unang gagawin natin guys, is set up muna natin yung inventory dito sa QuickBooks po ninyo. So, ang gagamitin natin for this one, settings. Ang gagawin natin guys, enable natin yung inventory tracking dito sa settings ninyo. Okay, so, nasan po yung settings natin? Sa mga computer user guys, yung settings ninyo sa taas ng screen, sa kanan, andyan yung settings natin. Ayan.
Okay? Ulitin ko, sa taas ng screen sa kanan sa mga computer user, dyan nyo po makikita yung settings natin. Ayan po. Katabi siya ng parang question mark. May nung question mark guys. Yun po yung settings. Okay? Now, sa mga phone user naman natin, nasa naman po yung settings namin trainer. Sa mga phone user, sa taas ng screen niya sa kanan, di ba may tatlong dots dyan? Ayan. Na nakatayo. Okay? So, kapag nakita niyo yung tatlong dots na yan, click niyo po yan. Yan po yung settings ng mga phone user po. Ulitin ko, nasan ang settings ng mga phone user? Sa taas ng screen, sa kanan. May tatlong dots dyan, guys. Yung tatlong dots na yan, yan po yung settings ninyo, mga phone user po. Now, sabay-sabay tayo. Sige, computer user, phone user, click niyo po yung settings natin, guys. Now, pag na-click nyo na yung settings, sa baba po ng your company, meron kayo dyan makikita nakasulat, account and settings po. Pindutin nyo lang po yan para mapunta kayo dito sa settings dashboard natin. Ulitin ko sa mga computer user, phone user natin, click nyo yung settings. And then sa baba ng your company, meron kayo dyan makikita nakasulat account and settings po. So click nyo yan para mapunta kayo dito sa settings dashboard po natin. So ito yung settings dashboard natin guys. O pag nandito na sa settings dashboard, mag-done sa chat box para ma-confirm ko kung nandito na kayo. Okay, okay na. Very good. Good job. Para dun sa mga kasama naman po natin. Okay, ngayon. Pag nasa settings dashboard na kayo, sa mga computer user natin, sa left ng screen nyo guys, di ba meron kayo dyan makikita, nakasulat company, usage, accounting, ayan. Okay, sa left ng screen. Pero ang pipindutin natin dito guys is yung sales. Ulitin ko, ang pipindutin po dito, yung sales. Now, kapag napindot nyo na yung sales po natin guys, sa mga phone user naman natin, kasi maliit yung screen nyo guys, so try nyo mag-scroll pababa or mag-swipe pa left para makita nyo yung pagdating dito sa sales. Okay? Now, kapag na-click nyo na yung sales, dito po sa gitna ng screen nyo, pag nakita nyo po yung nakasulat na product and services, pindutin nyo lang po yan para maging visible itong mga switch po na ito. Ulitin ko, pag may nakita sa gitna guys, may nakasulat product and services, pindutin nyo yan para maging visible itong mga switch po natin na ito. Okay? Now, makinig. Pag meron kayong nakitang nakasulat sales channel, hayaan nyo lang naka-turn off yan and the rest, i-turn on na ninyo. Ulitin ko, pag meron kayong nakita po nakasulat sales channel, hayaan nyo lang naka-turn off yan and the rest, i-turn on na po natin. Okay? Now guys, sa inventory valuation method nyo, wag na kayong maglalagay ng kahit ano doon, okay? Ngayon, wala mo na magsisave. Wala munang magsisave. Kung okay na, nagawa na switch yun na yung mga sinabi kong i-switch, screenshot nyo muna, send nyo sa chat box natin para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, let's see. Check mo muna kung sino yung mga tapos na. Okay, guys, wait lang. So, sa mga kasama natin, pag sinabi kong i-save nyo, okay?
Click nyo yung save, tapos sa taas ng screen sa kanan may X doon. Kailangan pag na-click yung save, i-X ninyo para makabalik kayo sa dashboard natin sa QuickBooks. Naintindihan? Sige, Mark, save mo na yan, dear. Ana, save mo na din yan. Martin, save. Elizaga, save mo na din yan. Marie, save na din po natin. Okay. Miss Maritas, nasan ka, dear? Kit, save mo na din yan. Cherilyn, save mo na din yan. Erickson, save mo na din yan. Glenn, save mo na din yan. Madeline, save na din po natin. Roy, save mo na din. Zarina, save na din po natin yan. Sarah, save mo na din yan. Faith, save mo na din. Okay, now yung mga nahuhuli pa nating mga kasama, I'm gonna give you additional 1 more minute. And once you're good, screenshot nyo na din, send nyo sa chat box natin. Okay na? Wait lang. Melo, save mo na din yan, dear. Mina, sige, save mo na din yan. Miss Beth, save mo na din. Miss Josephine, di ko makita yung sa'yo, dear. Zay, save mo na din yan. Ayan, sige. Now, para dun sa mga kasama po natin, o ganyan po, yung pag-enable ng inventory tracking din naman natin. O guys, baka hinahanap nyo kung nasan yung ano ha, product or services natin. Wala kami sa dashboard. Okay? Wala kami sa dashboard, nasa setting po kami, okay? Nasa settings. Ang settings ng mga computer user, phone user, nasa taas sa kanan. Okay? Sige. So, good. Para dun sa mga kasama natin. Now, since na-enable nyo na yung inventory tracking din naman po natin. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, guys, syempre, unang-una, mag-add muna tayo ng product for inventory item po. Kasi pwede nyo na pong matrack yung quantity ng mga product natin. Pwede nyo nang ma-monitor yung mga product natin dito. Okay? So ngayon, dito na. O, dito na po tayo. Pupunta na kayo sa product and services dashboard po muna. Sige, lahat muna pumunta sa product and services dashboard natin. And pag nasa product and services dashboard na kayo, mag-done sa chat box para ma-confirm ko. Miss Josephine, turn on mo na lahat yan. Save mo na. Oh, pero guys, makinig. Yung mga nasa settings po, kapag yung switch na nakita nyo dyan, tatlo or pababa, ibig sabihin po niyan, hindi nyo pwedeng magamit yung QuickBooks nyo for inventory management. Okay? Ibig sabihin kasi niyan, hindi advance or hindi plus yung ginamit nyo nung nag-create kayo ng QuickBooks. So, paano yung trainer? Ayan. Paano po namin magagawa yung activity for today? Ayan, pwede kayo mag-create ng panibagong account ninyo, pero this time, make sure na advance yung gagamitin nyo kapag nag-create kayo ng panibagong account, okay? Sige, mag-done na lang sa chat box kapag nakapag-ano na kayo, okay? Kapag nandito na sa product and services dashboard po natin. Wait lang.
Okay, so nasan po ba trainer yung product and services dashboard po natin? Okay, sa mga kasama po natin, dito po, 'di ba pag kahapon nga sabi ko nga sa inyo, kapag ang pupuntahan natin dashboard, dito lang kayo sa mga app. Ang pipindutin nyo sa mga app lang. Okay? So now, so dito po guys, sa mga kasama po natin guys, sa app, so sa taas ng screen nyo, sa computer user, phone user natin, pindutin nyo lang po yung sales and get paid na app po natin. Okay? Now, pag napindot nyo na yung sales and get paid, sa baba nun, pag nakita nyo na yung nakasulat na product and services, click nyo po yan para mapunta kayo dito sa product and services dashboard din naman po natin. Yes, Miss ano, sino ba ito? Sino ba yung gumawa kanina? Yes, Miss Josephine, kailangan mo mag-create ng panibagong account pero this time make sure advanced na yung gagamitin mo for free trial. Okay? Now, once na okay na, mag-done sa chat box. Miss Rosalie, isave mo na yan, dear. Para isave mo na, tapos i-X mo para makabalik ka sa dashboard natin. Sa taas ng screen sa kanan, click mo yung X para makabalik ka sa dashboard natin sa QuickBooks. Ayan. Ngayon, pumunta ka na dito sa Product and Services Dashboard. Okay? Ayan. Now, kapag nandito ka na sa dashboard natin, ang pipindutin mo lang dyan is yung ayan. I think andyan ka na ata sa Product and Services Dashboard. Andyan ka na ba, Miss Rosalie? Sinisilip ko lang din dito. Okay. Para po makapunta sa product and services, sa left ng screen natin, ang pipindutin nyo po yung sales and get paid. Ayan, pindutin nyo yung sales and get paid. Pag napindot na yung sales and get paid, sa baba nun, pag may nakita kayong product and services, click nyo lang yon para mapunta kayo dito sa product and services dashboard. Sales and get paid yung sinabi ko po ha. Ayan. Now, ang gagawin nyo lang guys, ngayon, mag-add muna tayo ng product. Pero this time kasi, pwede na natin ma-monitor yung product po ninyo. Okay? O sige, one more minute para dun sa mga nahuhuli. Mag-done na lang kayo sa chat box kapag okay na. Okay, okay na? Mhm. Ay, hindi. Meron pa. Sige, meron pa tayong few second para dun sa mga nahuhuli. Okay, so let's see. Check natin. Mhm. Ayan. So now guys, ang gagawin natin mag-add ng product. Alam nyo naman na mag-add ng product, di ba? Sa taas ng screen sa kanan, pag may nakita kayo dyan nakasulat new product or service, pindutin nyo lang yan. Okay? And mag-add tayo ng product po. Pero this time, ang pipiliin nyo kasi dyan guys is inventory item. Kasi mag-add tayo ng product for inventory po. Ulitin ko, ang pipiliin nyo dito is inventory item. Ayan. Now, for our product, guys. Dito po, para magkakapareho kayo ng product. Sa name ng product natin, ilagay nyo dyan
Black coffee. Sa name ng product po natin, ilagay nyo dyan, black coffee. Now, sa SKU naman natin, bahala kayo guys kung maglalagay kayo ng hyphen or kung magkakadikit yan, pwede rin naman. Okay? Para sa SKU natin, ilagay nyo dyan, BLK 123 CF. Now, sa category naman natin, mag-ano kayo, mag-add kayo ng bagong category name. Ayan. So, ang ilagay niyong category name dito, coffee na lang. Sa category name, ang ilagay niyo na lang dito guys is coffee. Next. Sa initial quantity on hand naman natin, ang ilagay niyo dyan guys, 10,000. Ulitin ko, sa initial quantity on hand, ang ilagay niyo dyan, 10,000. Now, sa date naman, ang ilagay niyo naman dito guys is yung date po today. Ulitin ko, sa date. Ang ilagay niyo po dyan is yung date today. Then, sa reorder point naman natin, ang ilagay nyo naman dito guys ay 1,000. Sa reorder point, ang ilagay nyo naman 1,000 naman guys. Now, mag-scroll pa pababa. Sa price rate naman natin, ang ilagay nyo dyan 150. Written ko, sa price rate, ang ilagay nyo dyan 150 po. And then sa purchase cost naman natin, ang ilagay nyo naman po dito, 135 naman po. Ulitin ko, sa price cost, ang ilagay nyo naman guys, 135 naman po. Okay. So, once na okay na, wala munang magsisave. Wala munang magsisave. Kapag kumpleto na yung details nyo guys, screenshot nyo yan. Send nyo sa chat box natin para ma-check ko kung tama yung details ng product nyo. Kapag kumpleto na yung details ng product natin, isend nyo sa chat box natin guys yung screenshot para makita ko, ma-confirm ko.
Okay, so check ko kung tama yung mga details niya. Wait lang. Check natin. Yung price cost, ma'am. Okay. So, sa price cost natin, 135, Miss Marites. I-screenshot nyo lahat guys para makita ko. Ay, wait lang. Hindi ko pala na-send yung example. Sige, so hold on. Mark. Okay, wait lang. Si Martin lang yung nag-send ng kumpleto. Okay. Martin, save mo na yan. Sa baba ng screen sa kanan, meron dyan yung save and close. Okay? Sa baba ng screen sa kanan, meron dyan yung save and close. Kimberly, hmm, save and close mo na din. Fritz, wait lang. Save and close mo na din. Tama. Mark, hold on. Save and close. Cheryline, wait lang. Save and close na din natin yan. Sige, Elizaga, save and close na din po natin yan. Wait lang. Leslie, try mo i-refresh. Try mo i-refresh muna. Ano yan? Problem kay QuickBooks kasi yan talaga. Try mo i-refresh muna and then input mo na lang ulit. Sinend ko naman dito sa chatbox yung mga details. Pwede mo i-copy para mas mabilis mong magawa ulit. Mellow, save mo na din yan. Save and close. Sino to? Sarah, save and close na. Beth, save and close mo na din yan. Ana, saan na yun? Nawala na. Nawala si Ana. Miss Beth, save and close mo na din yan. Madeline, wait lang. Save and close. Si Faith, save and close. Glenn, save and close na din po natin yan. Faith, save and close. Okay, ayan, save and close. Now, yung mga nahuhuli nating mga kasama, I'm gonna give you 1 more minute. 1 more minute, and once you're good, screenshot nyo muna. Wait lang, i-send ko. Nakalimutan kong i-send yung screenshot din ng example natin. Screenshot ko, send nyo sa chat box. 1 more minute, send yung screenshot nyo dito sa chat box din natin para ma-confirm ko. At ma-check ko, guys. Okay, so check natin kung sino yung mga tapos na. Wait lang. Hold on. Erickson, wait lang. Check ko. Erickson, save and close mo na din yan. Sige, Miss Anna, hold on. Ayan. Sige, save and close na din po natin. Save and close. Sige, save and close na ninyo. Okay? Guys, ngayon, since inad natin yung product natin for inventory item, ibig sabihin yan, pwede nyo na yun ma-monitor. Pwede nyo na pong ma-monitor yung quantity ng product natin. Kahit anong mga gawin nating transaction, automatic na po yan na mag-a-update. Pero sige, para matest natin guys, for this one, ang gawin po natin, since tapos na kayo mag-add ng product,
Oh no, Miss Kimberly, that's unfortunate. Pero kapag ganyan kasi, ang problema si QuickBooks. So, tandaan mo na lang yung mga gagawin natin step today. Tapos gawin mo na lang yan. Try mong gawin yung ano natin, practice natin later. Kasi ano talaga, problema kay QuickBooks kapag ganun. Okay? Sige, Miss Rosalie, pwede nyo isend po sa chat box natin yung screenshot nyo. I-screenshot nyo muna bago nyo po isend yung copy. Sabi ko nga, kapag magsisend po tayo ng screenshot, Control V. Pindutin nyo po ng sabay para may isend yung screenshot nyo. Okay? O ngayon guys, since tapos na tayo mag-add ng product, ang gawin naman natin is yung paano naman po mag-purchase. Paano po tayo mag-restock. Okay? Dito guys, for our ano naman po, yung pag-restock naman, madali lang to. Kasi gagawa lang tayo ng transaction. So ngayon po, ang gagamitin natin is, guys, pag transaction, pwede tayong gumamit po ng bill, expense, pwede ding check. Yan yung mga transaction na pwede natin gawin kapag magre-restock tayo. Nakadepende yan sa client ninyo. Okay? Pero syempre, ang gagamitin natin today for our activity, since sanay na kayo dito, is yung expense na lang. Bakit hindi po yung bill na lang, guys? Pareho lang din naman yung statement, guys. Yung itsura ng mga statement. Kaso kasi, nai-record kasi yan, depende. Okay? Kung ano yung ginamit ninyo pagdating sa atin pong transaction. Bakit naman? Guys, kapag ang transaction natin ay bill, okay, ano ba yung pinagkaiba ng bill at saka ng expense nga ulit? Tignan ko nga kung aware kayo dyan, chat box. Ano nga po ulit ang pinagkaiba ng transaction natin for expense and for bill? Chat box. Sige nga, tignan ko kung aware kayo pagdating sa pinagkaiba nitong dalawang transaction na ito. Sige, ano pong pinagkaiba ng expense at ng bill natin? Ang sorry, ano ba, trainer? Larry, nasaan ka, dear? Ayan, mali yung pinupuntahan mo, Larry. I mean, iba yung inano mo. Sa baba ng invoice payment, yung product and services, yung PIP ang ita-turn on mo dyan, Larry. Ang bill po means you're asking for collection. No, guys! Transaction natin to. Transaction natin for bill. Hindi para sa customer. Hindi para sa customer, kundi transaction natin ito. Tayo yung gagawa ng transaction for bill. Sige, isa pa. No! No, guys! Hindi. Alam ko yung sinasabi niya, tama naman yun. For bill, like for example, pagdating sa balance ng customer natin. Okay? Pero, dito is yung sinasabi kong bill, guys, is transaction na gagawin natin mismo. Okay? Transaction natin. Okay. O, sige. Para hindi kayo malito, explain ko na lang. Okay? Mm-mm. O, sige. So, para po mas ma-explain ko sa inyo, para maintindihan nyo guys, kung bakit expense pa yung ginagamit natin, ba't hindi na lang tayo gumamit ng bill? Ganito yan guys. Kapag bill kasi, yung ginamit nating transaction, ibig sabihin nun, yung transaction na ginawa natin, hindi pa siya bayad. So, magiging utang yon ni client. Naintindihan? Now, pag sinabi po nating expense, kaya expense yung transaction na ginagamit natin, kasi yung gagawin nating transaction, mababayaran po agad. Naintindihan? Oh, tama naman yung mga sinasagot nyo guys. Pero yung transaction na gagawin kasi natin, yung tinutukoy ni trainer. Very good. So, yan po ha. Kaya expense ang ginagamit natin kasi yung transaction na ginagawa po natin guys sa mga activity natin is binabayaran din agad. Bill naman po, kaya hindi natin yan ginagamit kasi yan yung transaction naman na kung saan magkakaroon ng credit si client dun sa atin pong supplier kasi hindi pa bayad yung product na ipapurchase natin, guys. Naintindihan? Yun yun. Okay, so yun lang yung tatandaan nyo.
basta bill na transaction. So, yan po ha. So, ito po, pwede yung gamitin tong mga transaction na to. Mas lalo pag may mga client na yan. Client na kayo, depende sa iuutos sa inyo. Kung like for example, gawa ka na, mag-purchase ka, mag-restock ka, pero i-ano mo muna, credit muna sa mga supplier natin, bill ang gamitin nyo dyan, ganon. O, pero kapag sinabi naman mag-restock ka, bayaran mo na rin diretso, expense naman yung gagamitin natin. Alright? O, sige. Ngayon, pumunta kayo sa expense statement. Kahapon, pumunta tayo sa expense statement. So, ngayon, tignan ko kung familiar na kayo. Sige, pumunta lahat sa expense statement po natin. Sige, expense statement. Pag nasa expense statement na kayo, done sa chat box. Para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. So, there you go. Very good. Okay, good job. Okay, ngayon. Oh, paano nga po ulit papunta sa statement? 'Di ba sabi ko nga sa inyo, kapag gagawa kayo ng mga transaction, create lang yung pipindutin natin. So, computer user, phone user natin, pindutin nyo ang create. And then sa baba ng supplier, pag may nakita kayo dyan, nakasulat expense, pindutin nyo lang yan para mapunta kayo dito sa expense statement naman po natin. Ulitin ko, sa mga computer user, phone user natin, pindutin nyo yung create. And then sa baba ng supplier, pag may nakita kayo dyan nakasulat expense, click nyo lang yan para mapunta kayo dito sa expense statement naman po. Okay, mag-done sa chat box kapag nasa expense statement na kayo. Okay na? Sige, mag-done sa chat box. Okay, good. Now, since nandito na kayo sa expense statement natin, guys, good. Ngayon, una, mag-select na muna kayo ng kahit anong payment account na meron kayo. Just for our activity, mag-select na muna kayo ng kahit anong payment account na meron kayo, guys. Now, tandaan nyo, kapag may mga client na kayo, syempre, ang payment account na gagamitin nyo, automatic sa client nyo. Okay? So, syempre, siya yung magbabayad ng mga gagawin yung transaction. Okay? Ayan. Now, kapag nakapag-select na kayo ng payment account nyo, guys, maglagay din kayo dito sa payee, ilagay nyo yung supplier natin. Kahit anong supplier na meron kayo. Maglagay na kayo ng kahit anong supplier na meron naman kayo, guys. Okay. Now, kapag nakapaglagay na kayo ng supplier, guys, may tanong ako. Tignan niyo yung inyong statement. Meron po bang automatic na na-fill in na information dyan sa statement nyo? Yes or no? Dito sa chat box. Tignan niyo yung statement nyo. Meron po bang automatic na na-fill in na information dyan sa inyong statement? Yes or no? Dito sa chat box natin. Mhm. Sige, tignan niyo yung statement nyo, guys. Meron bang details na naidagdag sa inyong statement? Tignan nyo na mabuti. Okay? And 5, 4, 3, 2, 1. Sabi ng mga kasama natin, yes. Yung iba yes, yung iba no. Now, lahat ng mga nagsabi ng yes,
i-delete nyo muna yung automatic na na-fill in na information dyan sa statement nyo, guys. Okay? Ayan. Yung mga nag-no, that's okay. Wala kayong kailangan palitan dyan. So, yan po yung babantayan nyo. Bakit naman? Kasi, ang QuickBooks kasi natin, ang ginagawa kasi niyan, kapag for example, gumawa kayo ng transaction gamit yung isang account. Okay? For example, ito yung account ng supplier natin. Kung may ginawa kayong transaction yan, like sabihin natin kahapon, kapag ginamit niyo yung same account, pwede niyang i-fill in diyan po sa statement natin kung ano yung mga ginawa niyong transaction gamit yung account na yan, guys. Okay? Yun yun. Yun naman yung sa ano. Yun yung babantayan nyo, guys, ha? Okay? So, make sure na dapat kung may mga automatic na na-fill in na information sa statement nyo, dapat ma-delete muna. Bakit naman? Kasi kapag hindi nyo na-delete yan, guys, kailangan yan bayaran ng atin pong client din po. Okay? O, sige. Pag na-delete na, okay na ba? Type deleted, guys, kapag na-delete na para makapag-proceed na tayo. So, tatandaan po ha, basta nag-select kayo ng mga account, pag may automatic na na-fill in information sa statement nyo, kung hindi naman yan kasama sa inyong gagawin sa transaction po natin, make sure i-delete. Okay? Kasi pag yan binayaran ng account po ng inyong client, ipapabayad sa inyo yan, guys, kung ano yung mawawalang pera sa account ng client natin. Okay, now, good. Good sa mga nakapag-delete na. So, kung kahapon ang ginamit natin yung category details, di ba? Ngayon po, ang gagawin natin since magre-restock tayo, dun tayo sa baba. Yung nasa baba po ng category details, yung item details po tayo. Okay? Yung gagamitin natin yung nasa baba ng category details, yung item details. So, kung hindi nyo makita yung ano guys, yung mga cell or yung section ng item details, pag may nakita kayo nakasulat dyan, item details, pindutin nyo lang yan para maging visible yung mga cell niya. Okay? Ngayon, dito sa item details natin, sa product natin, iselect nyo dito yung black coffee. Sa product natin, iselect nyo dyan yung black coffee. Okay. Now, dito po sa product naman natin, since ito guys, dito po, pwede nyo na kasing ma-monitor itong quantity ng product po natin. So, ibig sabihin yan, pwede na rin tayong mag-restock kahit ilang piraso ng product natin. So, sa quantity ng product nyo, ilagay nyo dyan 500. Sa quantity ng product natin, ilagay nyo dyan 500. So, ibig sabihin, bibili tayo ng 500 na pieces ng product natin. Okay, next. Now, sa tax naman natin, ang ilagay nyo dito sa tax rate natin, guys, is yung 12% yung may goods. Sa tax rate naman natin, ang ilagay nyo naman dito is yung 12% na may goods. Okay? Now, hindi pa tayo tapos. Sa taas ng screen, sa kanan nyo, sa taas ng screen, sa kanan man yan or kaliwa, meron kayo dyan makikita, amounts are ito. Ayan o. Amounts are exclusive of tax nakalagay. Okay, so pag pinindot nyo po yan, tatlo yan. Tatlo po yan guys. Meron po yan exclusive of tax, inclusive of tax, and out of scope tax po. Okay? Ngayon, itong expense statement natin, para po ito sa supplier. So ano ang gagamitin natin dito? Exclusive of tax, inclusive of tax, or out of scope tax po. Sige, chatbox nga. Itong expense statement natin, this is for our supplier. So ano sa tingin nyo ang dapat natin gamitin? Exclusive of tax ba? Inclusive of tax po ba? Or out of scope tax po? Chatbox. Okay, check natin. Inclusive, exclusive, inclusive of tax naman po. O guys, explain ko sa inyo
Yung mga nag-share, ayan, thank you sa mga nag-share guys. Okay? Pero ito, para lang po, tandaan nyo, explain ko yung tatlong yan. Okay? So kapag ang transaction natin makinig, kapag ang transaction natin from business to supplier or vendor, ang gagamitin natin exclusive of tax. Ulitin ko, kapag ang transaction from business to supplier or vendor, ang gagamitin natin exclusive of tax. Bakit? Kasi naka-breakdown yung mga amount dyan mula sa subtotal, sa amount ng tax natin, at dun po sa total, guys. Okay? Now, kapag ang transaction naman natin from business to customer, inclusive of tax naman tayo. And kapag ang transaction po natin nagfo-fall out ng tax system, ibig sabihin hindi exempted kung hindi po pwedeng lagyan ng tax. So, dyan naman natin gagamitin yung out of scope tax po. Naintindihan? O, nagkaintindihan ba tayo guys? Dito po sa atin pong exclusive of tax, inclusive of tax, and out of scope tax, heart reaction or thumbs up. Kung nagkaintindihan naman tayo dyan. Okay? Very good? Good. O ngayon, dito po sa expense statement natin, para po ito sa supplier. So, anong gagamitin natin dito? Exclusive of tax, inclusive of tax, or out of scope tax? Sige, itong expense statement natin para sa supplier natin, itong transaction na to. So, anong gagamitin? Very good. Exclusive of tax. So, make sure naka-exclusive of tax kayo dyan. And kapag okay na, kompleto na yung details natin, i-screenshot nyo, send nyo sa chat box. Para ma-check ko guys kung tama yung details ng mga nandyan sa statement nyo. Okay, Martin, save and close mo na yan. Sa baba ng screen sa kanan, andyan yung save and close, okay? Ana, save and close. Eden, save and close. Erickson, save and close. Kit, save and close. Melo, save and close mo na din. Sige, Cherilyn, save and close. Glenn, save and close mo na din. Miss Marites, pa-double check. Ayusin po natin yung screenshot natin. Hindi ko makita ng maayos po. Miss Madeline, ulitin niyo pong mag-screenshot. Miss Madeline, save and close. Faith, save and close na. Sarah, save and close. Kung wala kang item category po, Larry, hindi mo pa ata kasi naaayos yung ano mo. Hindi mo pa naaayos yung settings mo, dear. Zay, save and close mo na yan. Okay. Elizaga, save and close mo na din yan. So, ang gawin mo, hindi ka pa nakapag-setup ng tax kasi. So, panoorin mo yung day 5 ng training nyo nung first week ng training para matutunan mo mag-setup ng tax, okay? Marie, save and close mo na yan. Fritz, and save and close. Zarina, save and close na din. Kulang yung ano mo dito, rate mo dito, Miss Zarina, ha? Mark, save and close na natin. Rosalie, ah, wala kang rate ng product natin, dear. Miss Rosalie, walang rate yung product mo. Maglagay ka dyan yung sa rate po natin is 135. Dapat sinisave nyo yun sa product. Rovip, Rovip, tama ba? Save as, ano man na, wait lang. Maglagay ka pa ng tax rate. Sa tax rate natin, ilagay mo yung 12% na may S. Ay, 12% na may goods. Mhm. Sa category kasi, dear, sa item details kasi is pag-restock kasi yan, dear. Sa category details, like for example, kapag magbabayad tayo sa atin pong supplier, and yung category na gagamitin natin dito is kung saan marirecord yung ginawa nating transaction para sa pagbayad sa supplier natin. Like for example,
nag-deliver na ng product yung supplier, 'di ba? Pero hindi pa natin nababayaran po yun. Gagamitin natin yung category details natin. And then yung category, doon po marirecord, yung isa-select yung category dito, doon marirecord kung ano yung gagawin nating transaction at kung magkano yung binayad natin, okay? Sa item details, dito po yung isa-select natin mismo kung ano yung product na i-restock natin at syempre kung magkano yung nabayaran natin sa product. Mismong purchase siya dear pagdating dito sa item details. Okay? Ayan. So, para hindi mo makalimutan sa category details, more on bayad yan. Pero sa item details, more on purchase, na bayad din. Ganon. Okay? Ayan. Sige, save mo na yun, Rohit. Okay, tapos na tayong mag-stock ng product natin, guys. Tapos na tayong mag-restock. Ngayon naman, ang gawin naman natin, guys, para ma-try nyo din po and ma-check nyo din po kung mag-update po. Ngayon naman po, sabihin natin, nagkaroon tayo ng benta sa product natin. Okay? May nag-purchase. So, ang gawin natin, gumawa tayo, guys, ng pagdating naman dito yung pag-sell ng inventory, ang kagandahan yan guys, ang QuickBooks, automatic po niyang ina-update yung quantity sold, COGS, revenue, and inventory value update naman po. Now, sabihin natin nagkaroon tayo ng purchase. So, gawan natin or gumawa tayo ng invoice para sa atin pong customer naman guys. Tignan ko kung aware na din kayo sa paggawa ng invoice. Sige, so invoice tayo dito guys. Lahat po muna pumunta sa invoice statement. Paano po makapunta sa invoice statement? Pag statement nga, create lang yan guys. So computer user, phone user, click niyo yung create. And then sa baba ng customer, pag may nakita po kayo dyan, invoice, click nyo lang yan. Para makapunta kayo dito sa invoice statement din naman po natin. Okay? Pag nasa invoice na, mag-done sa chat box. Ulitin ko, sa mga computer user, phone user natin, click nyo yung create. And then sa baba ng customer, pag nakita nyo dyan yung invoice, click nyo lang yun para mapunta kayo dito sa invoice statement natin. Okay? Ayan. Basta nagkaroon tayo ng mga transaction guys or nag-purchase yung ng mga customer po natin, invoice naman tayo dito. Okay? Ayan. Sige, good. Mag-done. Pag nandito na kayo sa invoice statement natin, very good. Ayan. Basta ang tatandaan nyo lang, kapag gagawa ng mga transaction, pupunta sa statement, create lang lagi tayo. Kapag pupunta kayo sa mga dashboard, ayan, dashboard naman po, sa app naman tayo. Okay? Now, dito sa invoice natin, mag-select muna kayo ng kahit na sinong customer na meron kayo. Sige, mag-select na muna kayo ng kahit na sinong customer na meron kayo, guys. And then sa product naman natin, i-select ninyo yung product natin na black coffee. Sa product naman natin, mag-select naman kayo dito ng product natin na black coffee naman po. And then sa tax rate naman natin guys, ay wait lang. Since dito po, syempre, namo-monitor na natin yung product, pwede na din pong mag-purchase yung customer natin kahit ilang piraso. Yun na yung mababantayan nyo. So sa quantity natin, sabihin natin, bumili yung customer nyo ng 250 pieces. So sa quantity, palitan nyo yan. Gawin ninyong 250 guys. Okay. Now, sa tax rate naman natin, ang ilagay nyo dito, guys, kahit ano na, basta yung 12%, kung meron kayo yung 12% na may goods, ilagay nyo dito para magkakapareho tayo. Or kung wala yung 12% na may goods, yung 12% na may S, yung ilagay nyo na lang dito, guys, okay? Okay, ulitin ko, sa tax rate natin, pwede nyo ilagay dyan yung 12% na may goods or yung 12% na may S para hindi kayo mahirapan. Okay? Now, para sa invoice statement natin, ito po is para sa customer natin tong statement na to. So, ano ang gagamitin natin dito? Exclusive of tax, inclusive of tax, or out of scope tax? Chat box.
Para sa invoice statement natin, ito ay para sa customer. Anong ilalagay natin dito? Very good. Inclusive of tax naman. Good job. Ayan. So, ngayon, palitan nyo yung nandyan sa ano nyo, statement nyo. Dapat naka-inclusive of tax naman tayo. Now, kapag kumpleto na, tama na yung invoice nyo, screenshot nyo yan, send nyo sa chat box para ma-double check ko kung tama lahat ng details na nandito sa invoice statement naman natin, guys. Okay? Ayan. So, wait lang. Check ko yung mga nag-share ng kanilang screenshot. Oh, guys. Wait lang. Martin, send your invoice na. Sige, Sarah, send your invoice na din. Cherilyn, send your invoice. Kit, send, naka-exclusive of tax ka. Palitan mo yan. Dapat inclusive of tax tayo. Mark, send mo na yung invoice mo. Glenn, send your invoice. Erickson, send your invoice. Melo, send your invoice na din. Okay? Ngayon, guys, ito na yung tatandaan nyo. Pag gagawa kayo ng statement natin, for example, kahit dito sa invoice, is hindi na lang po yung tax rate yung babantayan nyo. Kailangan, bantayan nyo na rin po yung quantity. Kasi, for example, kapag ang pinurchase ng atin pong customer is 10, tas ang nilagay mo lang dyan isa, syempre, ang babayaran lang po ng atin pong customer is yung nasa invoice. Okay? Ayan. So, kaya naman po, syempre, kung hindi po nabayaran yung 9 na product po, for example, kailangan nyo i-cover yun, guys. Okay? O, kung ayaw nyo ng mga ganong problema, make sure i-double check ang mga details. Erickson, send mo na yung invoice mo. Ayan. Melo, send your invoice. Beth, send, naka-exclusive of tax tayo. Palitan mo pa yan, dear. Gawin mong inclusive of tax. Miss Eden, send your invoice na din. Marie, send your invoice. Karina, send your invoice. Zay, send your invoice na. Kit, send your invoice na din. Ayan, sige. Si Miss Faith, wait lang. Send your invoice na. Ayan. So, ganyan guys ha. Yan na po yung mga tatandaan ninyo. Hindi lang tax rate ang babantayan ngayon, pati yung quantity ng product natin. Okay? Ngayon, okay na. Miss Rosalie, hindi ko makita yung sa'yo, dear. Wala po akong nakikita. Yung mga tinatawag ko lang is yung mga nag-send ng mga screenshot nila. Rovip, send mo na yung ay, hindi. Nakaano ka, exclusive of tax ka. Palitan mo yan, dear. Gawin mo siyang inclusive of tax. Ngayon naman po, sa pag-monitor ng inventory level po natin, pwede nyong gawin yan, guys. Ayan. Pwede nyong gawin yung pag-monitor ng inventory level sa mga report po natin. Or pwede din naman po dun sa mismong dashboard ng product and services. Pwede nyo dun ma-monitor, guys. Okay? Pero pwede yung gamitin itong mga key report natin. Pumunta lang kayo sa report. Hanapin nyo lang po yung... Oh, yes, Miss Maritas. Oo, yata. Kasi isang ano lang, same image lang yung nai-send mo kanina pa. Sa inventory valuation summary natin, pwede nyo makita dyan guys, yung overall worth ng stock. And inventory valuation details, pwede nyo makita dito kung ano yung mga changes dahil sa purchase, sales, or adjustment naman po. Or sa report natin, pwede nyo gamitin to, yung sales by product or service summary. Pwede nyo gamitin tong report na to. Beth, send your invoice. Fritz, send your invoice natin. Okay? Kasi dito guys, pwede nyo makita dito yung total quantity ng product natin, total amount ng product natin, total percentage ng sales po natin, and total average price ng product po natin. Okay? Lahat yan, pwede nyo makita sa report. Hanapin, guys, sa report dashboard natin, hanapin nyo lang yan. Okay? Sa mga category po natin. Okay? Ayan. Now, ngayon naman guys, bukod pa po dyan, ngayon naman, paano naman po trainer yung pag-adjust ng inventory po natin?
So, ito yung pinakamadaling part ng activity natin today. Okay? Pero ang tanong muna, bakit po ba tayo nagkakaroon ng adjustment sa inventory in the first place? May tatlong dahilan. Una, mismatch po between physical and recorded inventory. So, sometimes, yung actual stock on hand kasi natin, hindi siya nagmamatch dun sa recorded sa QuickBooks style sa sales, purchases, return, or iba pang factors. Pwede ding dahil dun sa mga sirang goods natin. Siyempre, kapag expired na ang goods, automatic, kailangan i-remove yan, guys, sa inventory count po natin. Sa administrative errors naman, guys, ayan, yung, of course, errors in data entry can lead to incorrect inventory levels din naman po. Okay? Yan naman po. Ayan. So, para dun sa mga kasama natin, Miss Ana, yes, pwede mo nang isend yung invoice mo. Wala pa kaming ginagawa, guys. Ito pa lang, ito po yung pagdating naman sa last activity natin for today. Paano naman po yung pag-adjust ng inventory naman po natin? Okay. Dito, guys, para ma-adjust yung inventory natin, ito yung pinakamadali. Kailangan nyo lang pumunta sa Inventory Quantity Adjustment Statement. Statement. Create to, guys. Para makapunta sa Inventory Quantity Adjustment Statement, sa mga computer user, phone user natin, guys. Ayan. Click nyo lang po yung create. And then sa baba ng journal entry, pag may nakita kayo dyan nakasulat, Inventory Quantity Adjustment, click nyo lang yon para mapunta kayo dito sa Inventory Quantity Adjustment Statement naman po natin, guys. Oh, nawala sa aking ano. Bakit kayo? Okay, ulitin ko. Sige, sa mga computer user natin, phone user natin, nawala sa aking ano, create. Ayan. Pero, guys, tingnan nyo ako, meron din yung sa inyo. Sa mga computer user, phone user natin, guys, click yung create. And then sa baba ng other. Sa baba ng journal entry, makikita nyo dyan yung inventory quantity adjustment. Sa baba siya ng other, guys. Now, kapag nasa inventory quantity adjustment na kayo, mag-done nga sa chat box para ma-confirm ko. Yung sa akin kasi, guys, is tapos na kasi yung free trial nito. Kaya ano, itong account na ito, ginagamit ko lang for example. Pero dapat meron kayo noon, makikita. Sige, okay na? Create. Create ang pindutin po natin. Ayan. Sa taas ng screen, sa left side po natin, pindutin nyo po yung create. Ayan. Pag napindot nyo na po yung create, sa baba ng other, doon nyo makikita yung ano, yung atin pong inventory quantity adjustment. Very good. Ayan. Ngayon, dito guys, di ba sa atin pong ano, ito na lang ipapakita ko. Yung sinad ng kasama nyo. Okay. Ah, hold on. Okay. Now, para dito sa mga kasama po natin, guys. Ayan. Dito po makikita nyo dito yung ano, adjustment reason po natin and inventory adjustment account. Yung inventory adjustment account, dyan po marirecord yung adjustment na gagawin po natin. Trainer, bakit hindi na lang natin i-adjust yung quantity ng product dun sa mismong dashboard ng product? Pwede natin gawin yon, pero hindi po kasi marirecord. Okay? Hindi po marirecord dito po sa software natin kung bakit kayo nagkaroon ng adjustment. Magugulat na lang yung client nyo, di ba 1,000 pa to nung last, bakit 50 na lang? Ganon yon. Okay? Hindi po siya, hindi niya malalaman, guys, yung reason bakit kayo nagkaroon ng adjustment. So, walang magiging record kung bakit nagkaroon po or nabawasan yung product natin. Kaya ito yung gagamitin natin. Pero madali lang to. Kailangan nyo lang maglagay ng adjustment reason, yung adjustment account, pero huwag nyo na papalitan yung account natin, yung product, at saka memo po. Sa memo natin, ilalagay nyo lang dyan yung valid reason bakit kayo magkakaroon ng adjustment in the first place. Okay? Ngayon, sa adjustment reason natin, ang ilagay nyo dyan, shrinkage. Sige. Next, sa product naman natin, ilagay nyo dito yung product natin na black coffee. Sa product natin, ilagay nyo dyan yung product natin na black coffee naman po.
Kung ginawa ninyo yung mula sa pag-restock natin hanggang sa pagbenta ng product, dapat ang total na quantity on hand nyo po dyan is 10,250. Okay? O ngayon, sabihin natin for example, kailangan yung magbawas ng quantity. Okay? So, para hindi kayo mahirapan, ganito na lang. Sa change and quantity, ilagay nyo lang dyan minus 1,000. Ganyan lang po mag-adjust ng quantity ng product natin, guys. Lagay nyo lang dyan minus 1,000 dito sa change and quantity po. So, once na may type niyan, automatic pong mag-a-adjust yung mga quantity na nandyan sa screen po ninyo. Pero hanggat hindi nyo pa sinisave yan, hindi pa po maa-update yung quantity ng product natin. Naintindihan? O sige. Now, yung mga ready nang mag-adjust ng kanilang quantity, screenshot nyo po yan. Send nyo sa chat box natin para ma-confirm ko kung sino po yung mga ready nang mag-adjust ng quantity ng kanilang mga product po. Sige, screenshot nyo para ma-confirm ko kung sino yung mga ano. Okay. Let's see, let's see. Okay. Miss Beth, wait lang. Parang wala pa yung sa'yo, dear. Okay. Miss Anna, maglagay ka ng minus sign para mabawasan yung quantity ng product mo. Martin, save mo na yan para ma-update yung quantity ng product natin. Sa change and quantity, Mark, ilagay mo muna dito yung ano, minus. Minus 1,000 para ma-update yung quantity ng product natin. Sa change and quantity. Elizaga, save and close mo na yan, dear. Kit, save and close. Sarah, palitan mo. Lagyan mo ng ano, minus sign dun sa change in quantity natin. Minus 1,000 para mabawasan. And then, save and close. Cherilyn, save and close. Erickson, save and close na. Madeline, save and close. Say, save and close na. Faith, save and close. Glenn, save and close. Zarina, save and close. Oh, yes, Miss Rosalie. Mello, save and close. Fritzy, save and close yun na. Beth, save and close. Rovi, save and close. Okay, very good. Sige, Mas Marita, save and close mo na din yan. Ana, save and close. Tignan ko na lang dito sa ano, sa cam kita tinitignan, dear eh. Yung sa cam mo, yun ko, dun ko tinitignan, Miss Rosalie, kung ano yung ano, update natin dito. Ayan, sige. So, ganyan guys. O, nakita nyo naman, napakasimple po, no? Yung ano natin, yung pagdating sa pag-adjust ng quantity. Pwede naman ninyong gawin nga yan, sabi ko, dun sa mismong dashboard ng product, pero hindi siya ma-record. So, kailangan gawin nyo ito para ma-record yan dun po sa mismong software natin. Naintindihan? Sige. Sige, Marie, save mo na din yan. Mark, save na din po natin. Okay, so dyan ko na muna tapusin yung activity natin for today. Ayan, pero guys, homework muna, take note. Good job sa lahat ng mga nag-participate today. Ayan, sa mga kasama po natin, na mga nandito, guys, meron po tayong recording, huwag kayong mag-alala. Yung mga hindi nakasunod kasi mahina po yung internet nyo, may recording tayo. Okay, pwede nyo panoorin yan. Umaga po bukas, na-update na, na-upload na po yan. Sige. So, homework tayo, homework pa. Isa pa guys, para hindi nyo makalimutan, take note. Sa homework natin today, gawa pa kayo ng dalawa pang product for inventory item and then i-adjust nyo yung quantity ng product natin. Bahala kayo kung dadagdagan nyo or babawasan nyo guys. Naintindihan yung homework natin? Heart reaction or thumbs up? Ulitin ko. Para sa homework, gawa kayo ng dalawang product pa guys for inventory item pa rin. And then, i-adjust nyo yung quantity ng product natin. So, bahala kayo kung dadagdagan nyo or babawasan. Basta i-screenshot nyo yan, isend sa chat box natin. Okay? Sige, so dyan ko na muna tapusin yung training natin. And ito po, yung mga kasama natin kanina, yung nagsasabi hindi mga nakasunod sa atin pong activity, ito po. Send ko sa chat box natin
yung ano, link ng recording nyo. Ayan. Bukas po ng morning din po ma-upload mismo yung inyong mga recording. So, pwede yung panoorin yan. So, thank you guys. Sa mga nag-participate today, great job tayo. Great job sa inyong lahat, guys. Bukas ulit. So, same time tayo tomorrow and same link. Enjoy the rest of the evening. Goodbye. And thank you, everyone.